Ganun. Yung response sa'yo. Wag kasi, pag tinanggap mo yung appreciation, yung glory, baka mawala yung blessing sa'yo. Amen. So, kinakailangan yung glory, ibalik mo talaga paakyat sa taas. Oy, galing mo naman. Hindi, si Lord yun, huwag mo tanggapin. Si Lord yun, kaya ka nakatayo, kaya ka nagilingkod, kaya meron kang ganyan, meron kang ganyan. Dahil kay Lord. Amen po ba? Amen. Never drop that glory because ang glory na yan ay para lang sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. God is faithful. Napaka-tindi ng word na ito. Ang Diyos natin ay faithful. Hindi tayo pinabayaan sa loob ng tatlong taon na tayo magkakasama. At naniniwala ako sa mga susunod na taon, mas magpo-provide pa ang ating Diyos. Amen? Hindi lang Amen. sa bawat aspeto ng ating paglilingkod, God will provide and He will always be a good God. Sabi diyan, He will not allow the temptation to be more than you can stand. Wow. Hindi daw i-allow ng Diyos ang temptation na yan na higit sa kakayanan mo. Ayan, ibig sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya natin yan. Ano? When you are tempted, sabi ko, He will show you a way out, so that you can endure. So my dear friends, flee from the worship of idols, for you are reasonable people. Maraming mga tao po kasi, ang tawag sa kanila ay mga absurd people. Ano yung sabihin ng absurd? Absurd. Absurd. Nakatulad. Parang alam. Absurd. 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 S-U-R. Sabi niya kasi, sabi ng Bible, you are reasonable people. So pag sinabing absurd, Hindi reasonable. unreasonable. Ayan. Natunan kayo may umaga. Absurd means unreasonable. Walang kwenta, walang point. Naglilingkod pero walang rason, walang intensyon. Nandito ka, bakit ka sumali, bakit ka nakabilang sa City of God family, you must be intentional. Why are you here? What are you doing here? Why do you want to serve? Bakit ka hahawak ng tamburin? Bakit ka magigitara? Bakit ka magka-drums? Bakit ka hahawak ng mikropono? Linisin natin, ayusin natin ano ang intention mo, ano ang rason mo. Dahil beside sa rason na para sa Lord, kung hindi para kay Lord yung rason na yan, tandaan mo unreasonable ka. Bakit ka nandito kung hindi para sa Diyos? Hindi ka sumasayaw, hindi para sa crush mo. Hindi ka nandito para magpapansin sa mga tao. Hindi ka tatayo, hindi ka tutugtog para masabing sikat ka. Hindi ka mag-a-assist sa city keepers para sabihin ang sipag naman ni sister. Hindi ka nandito para sabihin ang husay mo naman ay dapat ikaw na ang bida. Hindi ka nandito para ikaw ang sentro. Hindi tayo nandito para tayo ang sikat. Dapat sa paglilingkod, iisa lang ating rason. Maparangalan at maging sikat, maging kilala ang pinakamakapangyarihan pangalan sa lahat. Amen. Ang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Siya lang ang meron, siya lang ang magaling, kaya tayo nabubuhay para sa Kanya. Yan Amen. ang ating rason kung bakit tayo tatayo mamaya. So, alisin natin yung pagiging crowd conscious. Isang bagay na tutunan ko, alam niyo, pag conscious ka sa tao, kailangan yung paglabanan nito. Mga kapatid, pag masyado kang conscious sa tao, ay ayoko magsalita kasi nahihiya ako. Ay ayoko magkumanta kasi nahihiya ako. Ayoko kumanta kasi nahihiya ako. Bakit ka nahihiya? Saan ka nakatingin? Tandaan natin lahat, siyam ang fruit ng Holy Spirit. Wala dun ang word na hiya. But the Holy Spirit produces this kind of fruit. Isa-isahin natin. 1, 2, 3, go. Love. Joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. May hiya? Wala po. May natatakot kasi ako, Pastor. Baka hindi ko po kasi kaya. Iba na lang po. Hindi po ako tinawag dyan. Hindi po ako. Nahihiya ako. Wala akong kakayanan. Wala naman yung Hindi hiya. po ako. Hindi yung fruit ng banal na spirito, brother at sister. Kaya wag nating akala natin humble tayo kapag sinasabi natin yung bagay na iba na lang. Hindi mo alam, it's a form of disobedience. At alam nating lahat
ng pinaka matinding kasalanan na pwede gumit ng tao ay disobedience. Why sin entered the world, the humanity, because of disobedience. Hindi sumusunod. Akala mo humble ka, pero akala mo lang humble ka. Ang tawag dyan, false humility. Mhm. Ang totoo, hindi ka humble, mayabang ka. Kasi ayaw mong mapahiya. Takot kang matuto. Alam niyo ba sa paglilingkod, ang totoong naglilingkod, dapat ikaw ang talaga'y madapa. Ang totoong naglilingkod, dapat nadadapa ka. Dahil kapag nadadapa ka, natututo kang bumangon. Walang paglilingkod na perfect. Gusto ko kasi smooth lang yung paglilingkod ko. Sikat agad, magaling agad, mahusay agad, papalakpakan agad. Gusto ko ganun lang. Wala. Ang ating perfect example ng paglilingkod po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Wag mong isipin na ang ministry niya yung pag-preach. Ang ministry niya yung pagpapagaling. Hindi. Ang ministry niya yung siya'y pinako sa cross. Natumba, nabalian, nilatigo, pero bumangon at nakarating sa krus ng Kalbaryo para makapaglingkod ka ngayon. Amen. Kaya kung isipin, yung mga test na pagsubok na pinagdadaanan mo, ay, hindi na ako maglilingkod kasi ganito pala. Hello, hindi ka totoo naglilingkod kung sa convenience mo lang kapag good times lang. Hindi ka nandito kapag good lang, pero kapag may nasaktan ka ng kapatiran, ng kapatid sa pananampalataya, o nasaktan man kita ako bilang pastor, nasabihan kita ng hindi maganda, aayaw ka na, at tatalikod ka na, at magagalit ka, at ayaw mo na agad. Hindi totoong paglilingkod yan. Dahil totoong paglilingkod, good times and bad times, ang mga magkakapatid, hindi nag-iiwanan. Pag magkakapatid, mamahalin mo kahit may imperfection. Kahit Amen. nakikita kang kapulaan sa kanya, tatanggapin mo yon kasi tinanggap nga ni Jesus yan eh. Ano higit ka pa Amen. kay Jesus, hindi mo kayang tanggapin yung ibinigay sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita. Magmahalan tayo. Dahil hindi mag-flow ang anointing sa beard ni Aaron at sa kanyang garment kung hindi hindi pumunta sa ulo niya ang oil na yon. Kaya sabi dito, so my dear friends, flee from the worship of idols. Sabi nga ng mami, ang daling tanggalin, hawiin ng mga altar, yung mga idol sa altar, tulad ni Ate Michelle, Ate Mara, Ate Mai, unang taon nila sa Seed of God, sinuko agad yung kanilang mga kulto sa bahay. Madali. Pero minsan, ang mahirap tanggalin na idol, ikaw. Yung ikaw yung idol, hinahangaan mo yung sarili mo masyado. Yung ikaw yung sentro. Di ba yung sinabi ko kanina, masyado kang mahiya, hindi mo alam idol mo ang sarili mo. Kasi takot na mapahiya. So, sabi dyan, flee from the worship of idols. Stop worshiping yourself. Huwag mo sanang sabihin na, ay, wala ang anointing kasi hindi tumaas ang balahibo ko. Ay siguro makasalanan yung worship leader. Kasi hindi ako umiyak today. You hear people say that like that. Ay, feeling ko may kasalanan sa kasi hindi ako na-bless. Hello, sorry, we do not worship you. We worship God. Amen. Huwag mong i-judge. Huwag mong i-judge ang arts team o tayo, huwag mong i-judge ang ating ginagawa dahil lang you don't feel it. Dahil pag sinabing faith, whether you feel it or don't feel it, huwag mong ikulong ang presensya ng Diyos base sa nararamdaman mo. Hindi ikaw ang standard. Amen. Ang standard ay ang ating Diyos.